Ako si Lin Mo, isang ordinaryong empleyado na parang invisible sa trabaho. At sa tapat ko, nakaupo ang reyna ng gusaling ito. Si Ye Hongyu. Lin Mo, kung ayaw mo, umalis ka na. At ang asong kumakahol sa harap ko. Siya ang boss ko, si Zhao Tai. Ulutin mo. Ang salita ko ang batas dito. Isang segundo bago ang katapusan, parang aso pa rin ako. Na dinuduraan ng dangal. Hanggang sa dumating yon. Pulang langit, mga halimaw walang superhero na sumagip. Tulong. Ako ang unang namatay. Na-detect ang pagkamatay ng host. Infinite reload talent activated. Akala ko tapos na. Pero simula pa lang pala ito ng laro. Bumalik ang oras. Nabuhay ako 10 minuto ang nakalipas. Lin Mo, ano ba laman ng utak mo? Parehong eksena, parehong mukhang gusto mong suntukin. Kung binigyan ako ng pagkakataong muling magsimula, hindi na ako magtitiis. Tangina ng mga batas mo. Ah, Ang basong ito, para sa akin at para sa'yo. Lin Mo, nababaliw ka na. Boss Ye, kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. Wala nang oras para mapaliwanag. Ang tunay na impyerno. 3 segundo na lang darating. 3. Sumama ka sa akin. Sa nakaraang buhay, basura lang ako. Sa buhay na ito, ako ang maghahari. Lin Mo, gago ka. Sagipin mo ako. At Manager Zhao, ikaw na lang ang maiwan. At bigyan kami ng kaunting oras. Sa makitid na stockroom, kami lang dalawa. At ang isang nakadisarrange na damit, malamig na babaeng presidente. Nababaliw ka ba? Pagpatay yon. Gusto mo bang atraktahin ang mga halimaw? Huwag kang magkamali. Pinatatahimik ko lang siya. Sa katapusan ito, nakamamatay ang pagiging mabait. Na-detect ang level target, Ye Hongyu. Mission, Awaken Ability. At sa sandaling iyon, dumating ang aking golden finger. Pero parang kakaibang misyon na ito. Hahi ko lang ng hita para lumakas. System. Sinusubukan mo ba ang kahinaan ng isang leader? Habang tinitingnan ang obra maestrang hita na sinasabing pinakamaganda sa kumpanya, lumunok ako ng laway. Para sa sangkatauhan, kailangan kong isakripisyo ang sarili ko. Boss Ye, may kung ano sa hita mo. Huwag kang gagalaw. Lin Mo, anong ginagawa mo? Manyak! Kumakamot ng parang baliw ang halimaw sa labas ng pinto. Gisingin ang paghahawak ng kidlat. Oras na. Sandali ng paggising. Ang suntok na ito ay tinatawag na kapangyarihan ng kidlat. Ito ay sa lamang ka. Tiningnan ang sunod-sunuran na tauhan na biglang naging Diyos ng kulog. Ang mundo ng malamig na babaeng hep, nabasag sa lupa. Ang hita ni Boss Ye ay maganda ang pakiramdam. Huwag kang tumanga, ito lang ang unang alon kung gusto mong mabuhay. Dapat mong sundin ako, ngunit ang realidad ay laging malupit. Upang iligtas ang pasanin na ito, namatay ako ng hindi mabilang na beses. Maglakad sa hagdan, patay. Sumakay sa elevator, patay. Magtago sa banyo, patay pa rin. Matapos ang pagsubok at pagkakamali, sa wakas ay natagpuan ko ang tanging daan patungo sa buhay. Walang oras para masaya. Ibaba mo ako. Kung ayaw mo mamatay, tumahimik ka, yakapin mo ako ng mahigpit, ventilasyon at tubo. Ang tanging bulag na lugar sa buong gusali. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako makakaligtas, kundi sa mundong ito ng wakas. Magtatayo ng akin. Imperyo, Ye Hongyu, hindi ka na makakatakas. Hihe, medyo kawili-wili, at sa sandaling ito, ang isa pang level na karakter, ay ipinakita rin ang kanyang mga pangil. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Lin Mo, gaano pa katagal ang aakyatin? Ano ang sinasabi ng isang kasabihan, sa wakas ng mundo, unang patayin ng mga santo? Ngunit hindi sinabing hindi maaaring tamasahin ang tanawin. Ikaw saan mo inilagay ang iyong kamay? Boss Ye, para sa kaligtasan, tiisin mo. Sumpa ko, talagang gusto kong magligtas ng buhay. Talagang hindi dahil masyadong maganda ang pakiramdam, kaya tumagal ng 2 segundo. Talon. Nahuli kita, ligtas na paglapag. Mukhang matapos ang matalik na pakikipag-ugnayan kanina. Si Boss Ye ay nagkaroon ng ilang uri ng pag-asa sa akin. Sino ang nandun? Sayang, ang mundo ng 2 tao ay laging maikli. Bossy. Natakot ako. Tingnan ang bilis ng pagbabago ng mukha, kulang ka ng isang maliit na gintong bahay sa Oscar. Sumawan, kanina lang ay may hawak na gunting at handang magdadad ng suntok. Ngayon ay naging mahinang maliit na puting bulaklak, ang sining ng saa, pinakamataas. Kuya Lin, ipagkatanggol mo ako, di ba? Ruan-ruan, tumayo ng maayos. Si Hongyu ay nagsiselos. Si Ruan ay umaarte. At ako, lahat ay gagamitin ko. Umiyak ng malungkot, bakit hindi pa itinapon ang gunting sa kamay? Huwag ka nang magdrama, alam kong ikaw ang nagtulak sa gwardiya at umagaw ng patalim. Pero mas mabuting gawin kitang pain. Hongyu. Alam kong hindi ka patay. Hoy, hindi ba ito si Manager Zhao na kanina ko pa? Ikinulong sa meeting room. Matibay ka pala. Ayos, sumama ka sa akin, ako ang manager, sundin mo ako.
Kanina, silin mo ang nagligtas sa akin. Siya, isang basurang tagapag-ayos ng komputer. Sayang, sa panahon ngayon, ang titulo ng manager ay hindi na kasing halaga ng isang instant noodles. Nandito rin pala si Ruan Ruan. Protektahan ka ni Tay. Ang kapal ng mukha mo, harapan mo akong nilalandi ang aking reserbang miyembro. Hoy Lin mo, pasagin mo yung vending machine doon. Kunin mo ang tubig. Gusto pa niyang mag-utos sa akin. Zautay, hindi mo pa ba nauunawaan ang sitwasyon? Inuutusan mo ako. Kung gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ang aking pagiging walang haba. Sontukin siya. Sige, tamang-tamang pampraktis kayo. Sa tulong ng lakas ng kidlat, ang galaw nyo ay parang kuhol. Libreng electrotherapy, walang anuman. Putang ina mong kasamahan. Noong nakaraan, dermos ang gamit ko, ngayon, pana. Ito ang tinatawag na workplace reform. Makinig mula ngayon. Isang patakaran lang dito, ako. Sinong sangayon? Sinong totoo? Mukhang ang aking reyna at green tea ay nagsisimula ng mahulog. Ako, ang inay. Bago ko pa man matikman ang tagumpay. Sumakin na ang totoong panganib. Na-detect ang level ng hupo ng mga zombie. Babala, ininom mo kang gamitin ang special teleportation. Sistema, may sira ka ba? Sa ganitong pagkakataon, ipinag-utos mo sa akin na humalit. Linji, iligtas mo ako. Target nakalock, suruan ruan. Para sa superpower hindi, para iligtas siya. Sige na. Kung ayaw mong mamatay, halikan mo ako. Bilisan. Aray. Sa sandaling ito, isang bagay lang ang masasabi ko, ang sarap. Salamat, magandang premyo ito. Habang tinitingnan ang malabong mga mata ni Suwan Ruan, alam kong hindi na makakatakas ang top-tier green tea na ito. Buwisit. Dahil nakakuha na ako ng dalawang magandang accessory, dapat kong tamasahin ang mga pribilehiyo. Hindi dapat mawala. Tulad ngayon. Linji, masakit. Naawa ako sa'yo, ruan ruan. Suruan-ruan, gasgas lang yan sa katawan. Ang ating babaeng boss na parang yelo ay tila nasira na. Bosye, titingin ka lang ba? Paano kung mahawa si Kuya Lin? Tama na, bossye. Huwag kang katamad-tamad, halika at magmasahe ka sa balikat ko. Mga bata lang ang pipili. Ang mga matatanda, syempre, pantay-pantay ang pagtrato. Pinapamasahe mo ako. Ang dating mataas na babaeng boss. Ngayon ay eksklusibo kong guro. Ang pagkakaiba, wow. Hindi ka ba kumain? Mas lakasan mo. Parehong hawak, parehong biyaya. Ito ang pribilehiyo ng malakas sa post-apocalyptic na mundo. Ano ba, tong sirang makina na to? Ang hirap-hirap. Sa kabilang banda, ang ating si Ginoong Zhao ay nakikipag-away sa isang vending machine. Ano ang gusto mong inumin? Umalis ka. Ako na ang eksperto. Ang sarap. Sa post-apocalyptic na mundo, ang halaga ng isang lata ng malamig na soda ay mas mataas pa sa ginto. Bigyan mo ako ng isa. Hindi ka bibigyan. Gusto mo uminom? Sayang, hindi pwede. Suruan-ruan, ikaw ang uminom. Sage po. Sa sandaling iyon, ang galit sa puso ni Zhao Tai ay sumabog na. Para sa misyon, kailangan naming magsiksikan. Isang misyong bonus para kay Yehongyu. Heart rate detection. Kailangan ang palad ay nakadikit. Sa kaliwang dibdib sa loob ng 30 segundo. System, ang timing ng paglabas ng misyong ito ay medyo sobra naman, di ba? Parusa. Random na pag-agaw ng isang abilidad. Huwag kang gagalaw. Tinitingnan ko ang katawan mo. Okay. Ang dahilan ko ay masama, hindi ako naniniwala, pero naniniwala siya. Natutulog na yung lalaki. Dakpin niyo siya. Ang inggit ay nagpapangit na mukha. Sa atin na ang dalawang yon. Akala nila natutulog ako sa kandungan ng ginhawa. Gusto pa rin talaga akong saktan. Ang paghawak ng kulog ang nagdala ng bioelectric sensing. Ang bawat galaw nila sa isip ko ay parang slow motion replay. Pumunta ka sa impyerno. Naghihintay ako. Naghihintay ako ng perpektong sandali para magpakita ng halimbawa. Aray. May nangyaring hindi inasahan. Ang green tea na ito na takot mamatay araw-araw ay tumakip sa akin. Na-detect ang nakamamatay na attack. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Hindi ko na kailangan gumalaw. Hindi nyo kayang basagin ang depensa ko. Gusto kitang gawing trabahador, pero pinilit mo akong lokohin. Sa sandaling ito, si Suwan ay tumaas ng kaunti ang pwesto sa puso ko. Tungkol kay Zhao Tai, sino man ang maglakas loob na mag-isip ng masama. Ang kahinaan ay tulad ng posting ko. Sa pagtingin sa malambing na mga mata ni Yehongyu, alam ko. Ang ganap na kapangyarihan sa maliit na pangkat na ito. Matapos ayusin si Zhao Tai, ang susunod ay ang interaksyon. Limo, ang tubig ay pampublikong yaman. Nakikita ang dating mapamataas na babaeng si nakatingin sa isang bote ng tubig. Ang pakiramdam na ito, pampubliko, hindi ito ang dinala kong pampublikong yaman. Bosye, may mali ka ba sa pag-unawa sa katapusan ng mundo? Ano ang pagkakamali? Si Suwan ay malagkit. Ano ang kaya mo? Sabihin mo sa akin kung sino ang boss ngayon. Sabihin ng malakas kung sino ang boss. Ikaw ang boss, pakiusap bigyan mo ako ng kaunting tubig. Sa sandaling ito, ang bulaklak sa tuktok ng bundok ay sa wakas na bali ang tinig nito. Sa pagtingin sa paraan ng pag-inom nito, kailangan kong aminin. Ang kasiyahan ng pagsakop sa babaeng boss ay mas masarap kaysa sa pagpatay ng mga halimaw. Lin kuya, tingnan mo ang labas.
Buwisit, ang amoy ng dugo kanina ay nakapag-akit ng malaking grupo. Hindi na mapakalagaan ng bulwagan. Mabait ang sistema. Naghatol ito ng parusang kamatayan sa amin, antas na pagdagsa ng mga zombie, daan-daang halimaw. Sapat para mamatay tayo ng daan-daang beses. Tara na sa elevator shaft. Isama mo ako. Tungkol kay Zhao Tai, pasensya na, puno na ang sasakyan ko. Walang kasi. Bilis ng buhay at kamatayan sa isang segundo na ito. Lin kuya, ang daming halimaw sa ibaba. Patuloy na mahusay ang pagganap ni Suwan-Ruan. Halos gusto niyang ipasok ang kanyang sarili sa aking katawan, ang pakiramdam na ito. Hindi na yun ang oras para isipin ito. Masyadong maliit ang espasyo, kailangan ko protektahan ang aling posisyon. Si Hong Yu talagang hindi sinasadya, maniwala ka sa akin. Masyadong malapit. Kung takot ka, yakapin mo ako ng mahigpit, ang pagbilis ng tibok ng puso sa ilalim ng tulay na epekto. Walang babayang makakatiis. Naubos ang enerhiya. Mangyaring mang-amoy ng pabango para bumalik ang asul. Sistema, ang AC property na ito, maaari pa bang maging mas halata? Ngunit ito ay para sa kaligtasan. Hong Yu, kailangan ko ng isang espesyal na paraan ng pag-charge. Walang magagawa para sa kaligtasan ng lahat. Kailangan kong isakripisyo ang aking mukha. Yan sa sandaling ito tahimik ang mundo. Ang amoy at lambot lamang ng sabon sa mukha, hindi niya ako itinulak. Sa halip yakap niya ako, tila na-trigger ang maternal na liwanag. Tila kutsara. Buong buhay na muling nabuhay, ito ang halaga ng antas na nurse. Gustong gusto. Busog at nakatunganga, tamang-tama para subukan ang patalim. Sa maliit na halimaw na ito, kidlat na palaso. Patay na ang halimaw pero wala ring hangin sa elevator na ito. Bossy, kung hindi ka pa nabusog sa halik, pwede pa tayong maghintay. Ano nang sinasabi mo? First aid lang yun. Naniniwala ka ba sa dahilan mong yun? Ligtas muna tayo dito. Maligayang pagdating sa Heaven Floor. Ito ang pribadong lugar ng chairman. At pansamantalang kanlungan natin. Ligtas na tayo ngayon. Ipinapalabas ang misyon. Safe house na may unlimited supply system. System. Nagpakatao ka na rin. Genuine leader sofa, red wine, at itong malaking kama na kasya 10. Yan ang buhay sa post-apocalyptic. Sa wakas, hindi na sa sahig matutulog. Mabilis na nag-adjust si Suwan-Ruan. Agad niyang tinuring na bahay ito. Lin Gech, isang kamalang. Paano tayo matutulog? Delikadong tanong yan. Ako sa kama, kayo bahala. Halos. Habang nakatingin kay Suwan-Ruan at Ye Hong Yu, sa kanilang nagulat na ekspresyon, sabi ko na lang, walang babae sa puso, natural na Diyos ang sibat. Ako muna ang maliligo. May siwi ako. Ako muna. Nalutas ang tulog, ligo naman ang bagong labanan. Tumigil kayo sa away. Tingnan niyo ang mga mata niyo. Alam kong gwapo ako, pero pakikunasan ng laway. Sa rock, paper, scissors, nagdesisyon ako. Nagumamit ng pinaka-primitibong paraan ng labanan. Wow. Hindi ko isasara ang pinto. Swerte talaga ng green tea. Pero itong huling linya. Sinusubok ba ang aking pagpipigil? Boss Ye, kung gusto mong tumingin, tingnan mo ng diretsyo. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Nasugatan. Naligo na si Suwan-Ruan. Isang lalaki at basato. Nakita kong may kakaiba kay Ye Hong Yu. Kailangan ng 5 minutong massage. System, laging may bago ka. Message. Yung seryoso ba yon? Humiga ka. Kung ayaw mong masira, makinig ka. Kahit para sa misyon, ngunit nang makita si Ye Hong Yu, nakakapangilabot ang mga peklat. Medyo naawa ako. Tapos na si Suwan-Ruan maligo. Medyo maikli yata ang tuwalya. Diyos ko. Mula sa kanyang pananaw, kami ay gumagawa ng isang dakilang gawain ng sangkatauhan. Pwede ba sumali ako? Dapat umalis na ang normal na tao, pero gusto niyang sumama sa'yo. Layo, anong iniisip mo? Nagliligtas ako ng buhay. Magbihis ka. Walang kwentang dekorasyon, ihagis kita mismo. Hoy mga zombie, itigil niyo ang mga lihim niyo. Sa kwartong ito, ako lang ang hari. Ako ang masusunod. Sage, Sa harap ng kaligtasan, wala ang dignidad ng mga plastic. Tingnan mo gaano siya kasunod-sunod ngayon. Magbantay tayo mamayang gabi. Suwan-Ruan, ikaw sa unang hati ng gabi. Ye Hong Yu, ikaw sa huling hati. masisira ang kutis ko. Apokalipsis ito, hindi pa dyan. Walang kwentang dekorasyon. Ihagis kita mismo. Sage, Nawala na ang mga suwail ang natira. Bossy. Kung masakit ang likod mo, dito ka matulog mamaya. Huwag kang mag-isip ng iba. Para lang sa paggamot. Ikaw, tigilan mo. Ang sarap ng pakiramdam na kontrolado ko ang lahat. Nagbagong fold si Yu para maging mabuting asawa't ina. Sino ang hindi malilito sa ganitong eksena? Kumain ka.
Kahit na apokalipsis ang makakain sa presidential suite. At almusal na gawa ng si, parang rurok na ng buhay. Pero sa mundong ito, maikli lang ang magagandang sandali. Sa susunod, pumutok ang ulo ko. Limo. Hindi ko man lang naramdaman ang sakit. Nagkamali ang sniper. Nagsimula ang rewind. Ang balang ito ang nagpagalit sa akin ng husto. Matagumpay ang rewind. Linmo, kumain ka. Parehong araw, parehong pritong itlog, pero sa paningin ko, oras na ng kamatayan. Direksyong alas 12, 500 metro ang layo, may sniper. Ang daga sa kanal. Kung gusto mong maglaro, lalaruin natin ng malaki. Hongyu, hiramin ko muna katawan mo. Hongyu, halika dito. Aray. Ito ay taktikal na pag-iwas. Medyo malambing ang posisyon, pero sakto ang oras. Mamatay ka kung isang segundo late. Mamatay ka rin kung isang segundo early. Yeye. Huwag kang gumalaw. May bisita sa kabila na walang modo. Nakagambala sa almusal natin. May sniper. Ruan. Isara ang kurtina, Hongyu. Huwag kang gagalaw, mabilis masyado ang tibok ng puso mo. Makakaapekto iyan sa paghusga ko. Linisin at dalhin dito ang dalawang babae, at nakakawalan kita. Dahil nabigo ang pagpatay, hindi na nagkunwari ang kalaban, direct ang nakapasok sa sound system natin. Si Wang Yi ang leader ng mangugulugang. Pakinggan mo yung tono, tipikal na dialogue ng kontrabida bago mamatay. Ginagamit mo ang babae ko para takutin ako, pare. Mali ang pinasok mo. Bibigyan din kita ng pagpipilian, lumuhod ka ngayon at tumama ng ulo ng 3 beses. At iwan kong buo ang katawan mo. Sugurin sila. Durugin ang lalaki, buhayin ang babae. Nabigo ang negosasyon. Kung ayaw sa mabuting pakiusap, ipapadala na lang namin kayo sa kabilang buhay. Lingage, paparating na sila. Akala nila mananalo sila dahil marami sila, ang naib naman. Na-detect na sobrang galit ng host, na-unlock ang combo skill. Kailangan ng 2 opposite sets conductor para i-activate ang Thunder Punishment. Pinalakas ang current ng 500%. Hawakan ng host ang kamay ng 2 class target ng sabay. Di ba to yung sinasabing mas madali magtrabaho kapag may kasamang babae at lalaki? Ruan, Hongyu, ibigay nyo ang kamay nyo. Kaliwang presidente, kanan ng campus crush. Ito ang tamang paraan para gamitin ang kapangyarihan ng kidlat. Hiramin ko muna init ng katawan nyo, Thunder Punishment, activate. Mamatay ka. Ikaw ang susunod. Alam kong pagkatapos ng laban na to, ang puso nila ay ganap ng mapapasa akin, pero sandali lang ang pagiging pogi. Mabisa ang Thunder Punishment, pero malakas din ang side effect. Pakiramdam ko wala na akong laman. Babala, bumababa ang vital sense. Kailangan ng mataas na konsentrasyon ng asukal. Di mapasok, mamamatay na siya. Bagamat nagmamadali si Ruan, sa critical na sandali, biglang nagkakamali. Umalis ka, wala namang magagawa ang pag-iyak. Sa mahalagang pagkakataon, kailangan pa rin ng bosye. Ang titig na to, ang desisyong to, talagang karapat-dapat sa babaeng. Hawak sa kumbiyong kanya. Dapat ako yon nang makita to. Halos mag-overhead ang siyo ni Suwan. Naging pangit ang mukha niya dahil sa selos. Kailangan pang pagbutihin ni Bossy ang teknik. Tumahimik ka. Nakita ang presidente na palaging komportable. Sa ganitong kahiyahiya, ngunit kaakit-akit na nyo, aminado akong hindi pa ako patay. Nahinto ang chat, ngayon ang dumating ay Saklolo, buhay pa siya. Chief Medical Officer ng grupo, rank na doktor na maladyosa. Ito ay isang bihirang mapagkukunan. Iarkin, buksan mo ang pinto. Gustong magpaturok ni Kuya. Tingnan mo ang mga basurang tumakas na ito. Mukhang kontrabida sa mukha. Meron akong gen enhancer. Magandang Dr. Plus Gene Enhancer. Ito ay tila ginawa para sa akin, reward sa Dongjon. Doktor na dumating sa harap ko, bakit ko tatanggihan? Gusto ko ng doktor. Gusto mo ng buff? Kailangan mong ipaglaban iyon ng buhay mo. Linmo, ano ang gagawin mo? Kaso. Lahat sila ay masasamang loob na may mabibigat na kaso. Sa harap ko, mga bangkay lang sila. Huwag kang mag-alala. Sa mga mata ko, mga bangkay na ang mga basurang ito. Bumalik ulit ako sa madilim na elevator shaft na ito. Ako ang mga ngaso, sila ang mga nahuhuli. Ang ganda talaga ng babaeng doktor. Ang kontrabida ay namamatay sa sobrang daldal. Ito ay walang hanggang katotohanan. Una, ano ang diwa ng pagtaya? Ang mahulaan ang hula mo.
Masyadong mabagal. Akala mo mabilis ang reaction mo? Hindi. Naranasan ko na ang baril na ito minsan. Kung mga convict na may death penalty kayo, ipapadala ko kayo ng maaga. Kung hindi mo bubuksan, puputukin kita. Huwag mo akong putukan. Bubuksan ko. Pakiusap, huwag mo akong putukan. Mahilig ka sa mga teknikal na bagay tulad ng paputok. Masyado ka pang bata. Saan galing ang lalaking ito? Putulin natin siya. 7 o 8 lang. Hindi sapat para magpainit. May butas dito. Balikat kaliwa, hita kanan, lalamunan. Para akong isang tumpak na makina dahil sa labanang ito. Nabalikan ko na ito ng 5 beses. Marahas na kagandahan, nakalulugod sa mata. Ikaw tao ka ba o multo? Ngayon ka pa natakot. Huli na. Ako ang haring impyerno na espesyal na dumating para sa'yo. May paputok ako. Huwag kang lalapit. Wala nang takas, gusto mong magsama-sama tayong mamatay. Bakit hindi sumabog? Dahil nasa akin ang PC. Habang nagdadaldal ka, matagal ko nang pinutol ang PC. Namamatay ang kontrabida sa sobrang daldal, ilang beses ko pa bang sasabihin? Aray, ang itlog ko. Ang sipang ito ay para sa lahat ng kalalakihan. Sa susunod na buhay, maging mabuting tao ka. O hindi, maging bating na lang. Lin mo. Sagipin mo ako. Nawala ang panganib. Ang mataray na doktor ay biglang naging fangirl. Mabuti. Huwag mo muna akong tawagin, tanggalin mo muna ang jacket mo. Ayoko ng amoy na hindi ko kilala. May side effects ang gamot na ito. Ginoong Lin. Tapos na sa doktor, susunod na ang gamot. Pero sa pagiging mahiyain ni Dr. Kin, sigurado ba to? Magpapasigla ng hormones. Side effect, sobrang hyper. Dr. Kin, ano ba nang? Sinasabi mo sa akin? Ha? Kaya pala ayaw mong ibigay. Takot kang kainin kita. Sa apokalipsis, para lang lumakas. Kahit lason, iinumin ko. Pumasok ang gamot, nasusunog hindi lang dugo. Pati pag-isip, kumukulo ang lakas. Ngayon, akin ka na. Sa sandaling ito, tuluyang nahulog ang supladong doktor. Nakakainis. Ako ang nauna. Basta makaligtas tayo, hayaan mo na. Habang nakikinig sa loob, ang dalawang selosang nasa labas ay tuluyang nagalit. Akala natin patay na ang kontrabida. Pero kadalasan, naghahanda lang sila ng malakas na atake. Lin mo. Saan Virus Plus bangkay ng mga gulo? Anong resulta? Katumbas ng Virus Tyrant. Doble ang lakas. Bagong lakas lang ang katawan. Hindi pa nakakapag-isip sa lambing ni Dr. Kin. May problema na. Ano nang inday yan? Nagde-demolish ba? Mutant. Tyrant level na halimaw, pero sa paningin ko mayon. Sako lang siya ng suntok. Akainin ko kayo. Huwag gagalaw sa babae ko. Patay. Layas. Walang kailangang abilidad, walang teknik, purong lakas lang. Mas madaling patayin pag halimaw. Hindi kita pinatay kanina, madumi ang kamay. Kung naging halimaw ka na, mas madali na. Suntok ito para kay Suruan-Ruan. Sipain ito para kay Hongyu. Basag. Susunod, hand-tearing ng Tyrant. Oops, kamay lang. Masyadong brutal ang eksenang ito. Sa pagtingin sa lalaking parang demonyo, alam nilang hindi na nila siya kayang iwan. Nakuha ang mahalagang bagay. Pagpatay ng halimaw, kailangan hanapin ang lot. Sus itong card sa katotohanan.
Ito, bawal na lugar. Diretso ang elevator sa ulap. Maligayang pagdating sa Ether Laboratory. Sa pagtingin sa mga bote at lalagyan, ang tinatawag na apokalipsis, isang eksperimento lang. Mabuting plano na laro ng pagpaparami ng insekto. Akala namin ay pagliligtas ng buhay, pero sa totoo lang, mga daga lang kami sa eksperimento. At tapos na ang eksperimento, itatapon na kami. Pagsira sa ebidensya. Tinanong mo ba ako? Kapag sawa ka na, itatapon mo lang. Sa larong ito, wala pang makakapagpasya ng buhay o kamatayan ko. Oras na, ang huling boss ay nakarating na, walang halaga sa pag-recycle. Isagawa ang pagkasira. Nakatayo siya ng mataas, parang Diyos, at kami ay mga langgam lang. Mapagmalaking tao, patayin. Tiyak. Ayaw kong tumanggap, patayin mo ako. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang galit ay walang kahulugan. Natalo ako. Hindi. Nakita ko silang nawawala. Hindi man lang nakapagsigaw. Buhay ng host ay bumaba sa zero. Linisin ang basura. Tapos na ang laro, hindi hanggat hindi ako sumusuko. Hindi magtatapos ang laro. Sistema, ibalik ang file, panatilihin ang lahat ng lakas. I-lock ang bug na yon. Bigyan mo ako ng pinakamataas na pagbabalik. Linmo, ang utak mo ba ay puno ng tae? Ganitong uri ng ulat. Linmo, ikaw. Huwag kang magsalita, tingnan mo ang paputok, tingnan ang paputok. 3, 2. Gamitin ang kidlat upang durugin ang kadiliman. Bossye, kung gusto mong mabuhay, tumahimik ka. Sumunod ka sa akin. CJ, Suruan-ruan, lumabas ka. Dalhin kita para pumatay. Kuya Lin, Huwag magsalita ng walang kabuluhan, hawakan ito at sumunod. Hihiramin ko ang iyong ulo. Dr. Kin. Dalhin mo ang iyong gin serum, pupunta tayo sa tuktok. para saan ang pagpunta sa tuktok? Upang bigyan ang nakakainis na mundong ito ng operasyon para hindi na manganak. Lin mo, ano ang gusto mong gawin? Gusto mong silain ang gusali? Ang tagapangasiwa na yon dahil gusto niyang nakatayo ng mataas. Ibaba ko siya paghaluin ang lahat ng ito. Gusto ko ng nakamamatay na dosis ng galit na serum. Hindi kakayanin ng katawan mo, mamamatay ka. Hindi ako mamamatay dahil ako ang butas sa larong ito. Ano man ang mangyari mamaya, kailangan lang ninyong gawin ang isang bagay. Gamitin ang lahat ng inyong espesyal na kakayahan at lakas ng isip. Ibinuhos lahat dito sa aparato. Kuya Lin, mamamatay ba tayo? Nandito ako, hindi kayo kukunin ni Haring Yama. Siyam na po siyam TA experimental site. Ano to? Ang tagal kitang hinintay, Feelinggero. Mga langgam, nangahas tumingin sa Diyos at magwasak. Gawin mo na. Kadena ng kulog at anino, sandaling pagpatay. Ano? Akala mo laro mo to? Hindi, teritoryo ko to. Linmo, kamusta ka? Hindi pa mamamatay. Tapos na. Lin mo, uwi na ba tayo? Uwi para maging sunod-sunuran na empleyado. Sawa na ako sa ganoong buhay. Mula ngayon, ako ang magtatakda ng mga patakaran. Dito. Kaya ko.